Sa panahong ito dahil mayroong crisis ng ating bansa sa isyu ng korupsyon sa mga programa ng pamahalaan, mas kailangan na palakasin pa ang suporta at pagtulong ng pribadong sektor sa ating pamahalaan. Kaya ako ito nababanggit kasi ito ho yung isa sa mga paraan para magtuloy-tuloy ang development ng ating bansa dahil nawala na ang tiwala ng taong bayan sa mga kontraktor, politiko at DPWH. Kaya yung private sector ng mga negosyante na gustong tumulong o merong kakayanan tumulong ay dapat ay tanggapin na ng gobyerno. Kaya ako sinabing dapat tanggapin na kasi si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na eh. Kaya daw niyang ayusin ang flood control program o problem dito sa Metro Manila. Pero hindi sinang-ayunan kaagad until now ng Office of the President ng Malacanang Palace. Ano ito? Pride ba ang pinapairal? O ano nga ba? Kasi kung yung Mr. Ang ay willing gumastos, siguradong walang korupsyon. Kasi pera nila yan. Maayos ang problema sa baha. Kung pwede sa mga Metro Manila Mayor, bakit ayaw sa gobyerno? Di ba merong tayong laging sinasabing partnership, ugnayan between government at private sector? Ito na siguro ang pagkakataon. Kung si Mr. Ramon Ang ay nagbo-volunteer ng ganyan, na willing gumastos ng kung ilang bilyon para maayos ang Metro Manila, bakit naman hindi tanggapin? Sana meron ding ilang mga negosyante na katulad ni Mr. Ang na kayang magsakripisyo. By the way, si Mr. Ang po ay matagal lang ganyan na record. Kung magunitaan nyo, marami ng project yung ginawa na nakatulong sa gobyerno sa nakaraang mga administrasyon. Ang isang pinakamalaking naging tulong nito nung tayo merong COVID, nung may pandemic, bilyon-bilyon po yung pinakawalan yan para tulungan ng gobyerno at mga nagkasakit ng mga Pilipino nang walang kapalit during Duterte administration. Ngayon sa Marcos administration, dahil naniniwala siya, pinupuri nga niya, maswerte daw tayo dahil merong ating naging Pangulo o ating Pangulo ay si Pangulong Marcos na tingin niya ay seryoso nagtatrabaho at gusto niyang pagbabago at development. Dapat daw tulungan, sabi ni Mr. Ang. So kung nagagawa niya yan, dapat gawin din ng iba. At palagay ko marami naman magbo-volunteer na mga bilyonaryo na mga Pilipino para sa development ng bansa. Kasi pag maunlad ang ating bansa, kikita rin ang mga negosyante. Di ba yun eh? Pag may development ng ating bansa, lalakas ang turismo. Pag maraming turista, maraming turismo, maraming consumer na foreign and local. O edi mga produkto ng mga negosyante, mabebenta. Kung anumang klaseng negosyo meron sila, mabebenta kay kita kapag maraming local and foreign tourists sa ating bansa. Kung marami rin foreign business sector na papasok, tie up sa Philippine Business Group, ay di lalong madidevelop ang Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang sa infrastruktura or hindi lang sa flood control, marami pang iba. Kung nagagawa ni Mr. Ang ganyang klaseng pabubulunter ng walang kapalit, ay po'y hulog ng langit sa atin. Kasi meron siyang puso at maka-Pilipinong galaw. At ako'y naniniwala na kapag pinayagan ng gobyerno si Mr. Ang, malamang maraming negosyanteng magbo-volunteer, tutulong din. Kasi nga yan ay may papapor din sa kanila ng mga negosyo at kanilang sa ating bilang Pilipino at bilang tao. Sana payagan na. Kasi ngayon wala na tayong tiwala sa politiko at kontraktor na involved sa korupsyon eh. Ang kalikasan hindi naman natin pwedeng pigilan. Anytime pwedeng dumating ang kalamidad. Kung nakatiwangwang pa tayo, nag-iimbestiga tayo dahil sa anomalya, habang paparating naman ang mga kalamidad, ano mangyayari sa bayan natin? Di hanggang yan ay pinag-uusapan, payagan na. Yung mga negosyanteng may pusong tumulong sa gobyerno at sa mga Pilipino. Yan po yung aking opinion at analysis sa isyong ito. Hindi masama na tumulong sila dahil sila gusto nilang magkaroon ng development ng ating bayan. Huwag pigilan. Kung mayroon nag-a-advise sa Pangulo, iniintriga o pinipigilan itong ganitong mga plano, huwag naman sana. Ako, sa nakikita ko kapag ini-interview sa television o saan man si Mr. Ramon Ang, nasa puso niya yung tunay na malasakit at pagmamahal. Hindi lang yung pagpapalaki ng negosyo ng SMC, kung hindi yung para sa bayan talaga. Kasi siya talagang lehitimo na Pilipinong may pusong pagmamahal sa ating bansa. Ang sarap ibalita pagka ganyan. Sana all
At palagay ko marami pang negosyanteng magiging katulad niya kapag tinanggap ng gobyerno ang kanilang voluntaryong pagtulong para sa kaunlaran. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Dahil dito sa ating mga topic araw-araw sa ating pinag-uusapan, importante yung development, importante po ay yung positibo. Kung mayroong mga negatibo dyan, meron din tayong solusyon na dapat ay pagtuunan ng pansin. Okay? O, sige, private sector yan eh. Bakit naman hindi natin ayusin? Alam nyo, itong epekto ng korupsyon sa ating bansa, sa akin pong opinion, hindi ito overnight o 1 taon, 2 taon lang makakalimutan. Matagal po itong mararamdaman at matagal din itong imomonitor ng business community, local and foreign. Kasi korupsyon. Ikaw ba namang negosyanteng dayuhan, foreign investor maglalagay dito sa bansa ng negosyo kung sa tingin mo ay mayroong korupsyon? O hindi stable ang bansa dahil threat sa national security? Ang galit ng tao sa mga corrupt government official, paano mo isusugal ang pera mo? Aber, kaya hindi po yan, itong nangyayaring ito, hindi pagdating ng 1 taon, after 1 year, tapos na itong isyong ito. Babalik ang kumpiyansa ng mga negosyante at ng ating mga counterpart ng ating bansa. Hindi, matagal po yan. Kahit yung mga turista. Pag nakikita nila yung mga balita na pag nag-rally, may nagra-riot, pag nag-rally, talagang magulo, sino pupunta rito? Ang daming mga lugar na mas maganda na safe sila. Hindi rin natin pwedeng turuan yung mga yan. Kaya yung business at tourism, malaking epekto sa atin nitong kaganapan. Ay sino may kasalanan? Di yung mga korap na mga taga-gobyerno, DPWH, at mga kontraktor, hindi ko nila lahat. At mga politiko, hindi ko rin nila lahat, pero mukhang mas marami. Kasi yung mga dati at kasalukuyan ay nasasangkot. Matataas na posisyon sa Senado at Kongreso ang idinadawit dito. Elected official, elected senador, elected congressman na tagagawa ng batas, sila yung lumabag sa batas. Just imagine, kung ako yung negosyanteng dayuhan, paano ako magtitiwala sa Pilipinas? Kung yung mismo mga Philippine government official ay corrupt. Wow! Kahit itong mga politikong ito, maring manhid na yung karamihan dyan. Akala nila, ay maingay lang sa media ito, bago lang makakalimutan din ito. Ganyan ang kailang mentality. Temporary lang ito. Sa susunod na taon, susunod na eleksyon, pag tumakbo ako, panalo ulit. Ganon ang kanilang tingin sa mga Pilipino. Madaling lukuhin. Madaling paikutan. At yung iba naman naniniwala nga dyan. Naloko na. Pero ang matitinong turista, kapitalista, local and foreign, iba ang dating sa kanila nito. Hindi sila susugal at hindi nila isasakripisyo at sugal yung kanilang perang pinaghirapan nila. Ilalagay nila yan sa mga bansa at mga lugar na safe, kikita, at happy sila. Dito, sugal ang kailang gagawin. Paano sila susugal? Iyon ang malaking pagkakaiba. Delikado. Hindi po ganong kadali. Huwag naman kayo matakot o kayo magalit. Ito'y aking personal na analysis, opinion sa nangyayari. Dahil ang masamang epekto dapat nating ipaliwanag. Kung mayroong magandang epekto, akin din man pong ginagawa yan sa aking mga pinagdaanan, sa aking mga ibang mga video. Kaya huwag kayong mawala. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.